Trending ngayon sa social media ang pagbisita ni BBM sa Jensan kung saan binisita niya ang mga naapektuhan ng lindol. Pero ang nakakagulat, ang taong bayan doon sinigawan at minura si BBM. Panoorin natin ang video na ito. Para sa ayuda! Lisod na kayo, Pilipinas! Ay. Mag-lisod na dyan, Pilipinas! Kausa naman taon mo! Oh, BBM! Ibalik ang kapal ng bayan! Grabe. Ibalik ang mga kwarta! Wala na ang pila! Nawala ang pila! Nagsinig sila kanan! Nagpila na kanilang kayo! Wala pang taon! Yung mga tao na natatawa oh. Oh my goodness! Ay, oh my goodness. Ito yung ibang anggulo. Ay, tinawag na gago. Nakakahiya, no? Ayun. Parang walang nag-recognize sa kanya, no? Natatawa na lamang yung mga netizens doon. Boo! BBM! Oh, tanawan ninyo, nagkaguli ang mga tao dire para lang sa ayuda! Lisod na kayo, Pilipinas! Naglisod na dyan, Pilipinas! Kausa naman taon mo! Oh, BBM! Ibalik ang kapal ng bayan! Grabe. Ibalik ang mga kwarta! Wala na ang pila! Nawala ang pila! Nagsinig sila kanan! Nagpila na kanilang kayo! Wala pang taon! Nagani ang buntag mo na silid pinila! Oh my goodness! Ay. May sumigaw pa ng Duterte. Nako, nakakahiya ito. Sa harap pa ni Mr. President. opisina ng pangalawang Pangulo dito sa inyong paaralan. Ikinagagalak ko ang
opisyal na paglulunsad ng ating kauna-unahang OVP pop-up exhibit dito sa BARD region na may temang Extra plus Ordinary. Mamaya po, iniimbitahan namin kayo na umikot sa aming exhibit para makilala ninyo ang iba't ibang pangalawang pangulo sa ating bansa. Meron po 15 vice presidents ang ating bansa. Pohon, inshallah. Buhay. Maraming salamat. Pero ngayon, pinapakilala ko po ang aking campaign manager. Maraming salamat, sir, sa suporta. Bakit nga ba tinawag ito na Extra plus Ordinary? Dahil ang exhibit na ito ay kwento ng bawat ordinaryong Pilipino na sa kabila ng hamon, kakulangan, at matitinding pagsubok sa buhay ay nagpapakita ng hindi pangkaraniwang katatagan, tapang, at pagmamahal sa bayan. Katuwang din ito ang opisyal na paggawad ng ating coffee table book dito sa inyong paaralan. Ang mga pahina na ito ay hindi lamang koleksyon ng mga larawan, kundi mga buhay na patotoo ng bayanihan, pagsisikap, at tagumpay ng ating mga komunidad sa iba't ibang panig sa bansa. Para sa ating mga kabataan, naway ang exhibit na ito ay magbigay sa inyo ng inspirasyon. Huwag ninyong kakalimutan na walang maliit na pangarap o ordinaryong pagsisikap kung ito ay ginagawa ng may katapatan at tapang. Basahin ninyo ito, ang aming exhibit, para matutunan ninyo ang kasaysayan ng ating bansa. Maaaring ang mga naging alawang pangulo ay hindi kasing kilala ng mga pangulo. Sorry, nawawala ang boses ko. Wala rin yung sound ng speaker. Naway ang mga aral na maiiwan ng librong ito ay magsilbing gabay ninyo upang maging patatag at kapag-ipalinagan ng bayan ang ating bansa. Salamat sa buong komunidad ng Rojas Elementary School sa inyong mainit na pagtanggap sa amin. Patuloy tayo magtulungan. Patuloy tayong magtulungan upang hubugin ang isang henerasyon ng mga Pilipinong matatag at handang pagserbisyo sa ating bansa. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan,
sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ganda ni ma'am. Ma'am, pwede makipagkamay, ma'am. 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 Thank you, ma'am. So alam nyo na yung pagkakaiba nilang dalawa ni Mr. President at ni Vice President Sara. Yung isa, tinataboy, sinusuka. Yung isa, minamahal. Kasi naramdaman ng taong bayan ang tunay na pagmamahal at malasakit doon pa lamang sa tatay ni Vice President Sara. Hanggang ngayon, Vice President Sara. Ramdam siguro ng taong bayan na siguro kay Vice President Sara, mararamdaman nila ang tunay na malasakit at pagmamahal bilang isang pangulo. Kaya nga lang, hinahadlangan si VP Sara na tumakbo sa 2028 dahil alam nila na mananalo ito eh. Sa ngayon, si VP Sara ang tinik sa mga pink at pulahan. Hanggang ngayon, wala pa nga rin pambato para sa pagkapresidente. Itong si Mr. President at ang mga dilawan, ang mga kakamping. Kasi alam nila na wala talagang panama kung sino man ang kanilang ipapambato sa 2028 elections. Dahil ang majority ng taong bayan sa ngayon ay na kay Vice President Sara. Pilit sinisiraan, pilit binabato ng kung ano-anong paninira. Pero still naniniwala pa rin ang taong bayan kay VP Sara. At panoorin naman natin itong video na ito mula sa party list ng bagong henerasyon na kung saan tinulungan niya ang Office of the Vice President na makapagbigay, makapamahagi ng mga relief goods sa mga nasalanta ng lindol sa Jensan. Hindi na sayang ang boto para sa party list na ito. Panoorin natin ito. OVP Relief Operations for Mindanao. Okay. Ayun. Hello po mga ka-BH, nandito po kami ngayon sa OVP Disaster Operations Center. Kita nyo naman na ngayon talagang nagpapack sila ng relief goods para papunta lahat sa Sarangani. And sa Jensan, ito yung ating wing van na nag-deliver ng 10,000 pack of first aid kits. Ayun. Ayan. So ito, nagre-ready din po sila mag-deliver ng rice food box para sa Ayun. Jensan and Sarangani Walang po, ano. Sarangani province, lahat po na naapektuhan ng earthquake. Kami po ay nakikiramay po sa lahat ng mga naapektuhan ng earthquake. Mag-ingat po kayo, lalo na may mga aftershocks pa yan. Kaya wag po kayo magpakampante. Always keep safe po. And we are praying for you. So ito po, 10,000 po itong first aid kit. Salamat sa Aruga PH, kay Kong Eric. Kong at Eric Emmer. and kay Emmer, thank you sa Aruga PH. And of Para- course, Ayun, pansinin nyo yung bigas na kanilang nire-repack. Ang nakalagay lang, not for sale. Samantalang yung pinamamahagi ni BBM, meron pa nakalagay Bagong Pilipinas, meron pa yatang pangalan ng kung ano-ano pa ang mga politiko, samantalang ito. Wala, ang nakalagay lang not for sale. So talagang ang pagtulong nila ay para sa Pilipino. Walang halong politika. Bagpatuloy pa natin. we'd like to acknowledge ka-BH, kung gusto niyo pong tumulong sa Sarangani, nandito lang po sa Barangay Manresa ang Disaster Ayun. Operations Center ng Office of the Vice Office of the President. Vice Welcome President. po ang mga donasyon dito. Very much welcome. Very much welcome po ang lahat ng donasyon. First aid para kit. Sa ganun, makatulong po tayo sa ating mga kababayan sa Sarangani Province. Ngayon po, pero sa lahat ng mga calamities, pwede rin po kayong dumulog dito sa Disaster Operations Center ng OVP para makatulong din po kung merong sakuna na nangyari sa inyong mga lugar.
Yusek Amart, sino po ang hahanapin nila pag gusto po nila mag-donate? At saan po ba sila pupunta? Dito po, meron po tayong mga tao dito, 24 hours po silang nandito. Okay. Anytime, gabi, araw, may tatanggap po ng donasyon, maliit o Oh, malaki. the wala 30 po riders, pinipili, oh. basta Tumutulong din galing po sila. para po sa mga Pilipino, mga kababayan natin. So pwede po namin announce yung address itong Disaster Operation Center. Okay, nandito naman po si I-mark na lang. Chief A-Mart palagi sa Disaster Operation Center. So thank you again to the office of the Vice President. Thank you, Yusek A-Mart. And thank you to the staff of the OVP dito po sa Disaster Operation Center. Maraming salamat po Ingat sa po inyo. kayo sa biyahe papuntang Sarangani Province. Thank you. Ayun. Bagong henerasyon party list. Hindi na sayang ang boto ng taong bayan para sa bagong henerasyon party list. Kitang-kita nyo naman. Tumutulong para sa mga nasalanta ng lindol. Tinutulungan ng Office of the Vice President kasi alam nila nakakaunti lamang ang budget ng Office of the Vice President. Ginigipit kasi ng administrasyon na ito. Pinipilayan na makatulong sa taong bayan. Pero pansinin ninyo, kung sino ang mas nire-recognize, sino ang mas kinikilala, sino ang mas binibigyan ng respeto ng taong bayan bilang isang pinuno o leader ng bansa. Napanood naman natin sa video na ibinahagi ng mga netizens. Si Mr. President nagpunta doon sa Jensan. Ang nakuha ni Mr. President ay hindi yata papuri at hindi warmth welcome ang kanyang naranasan doon sa Jensan, kundi pagmumura na parang tinataboy si Mr. President. Napanood nyo naman sa video. Samantalang si VP Sara bumisita doon sa mismong ospital kung saan nandun dinala yung mga naapektuhan, mga nakaranas ng lindol at mga nasugatan, mga nawalan ng minamahal sa buhay, ay siya mismo yung pumunta at nakiramay. So mapapansin ninyo at mararamdaman talaga ng taong bayan kung sino ang mas may malasakit para sa bayan at para sa mga Pilipino. Yung iba, hinahanap si VP Sara. Nasaan daw ang VP? For your information lang, nauna pa yata ang Office of the Vice President doon sa mismong naapektuhan ng lindol. Ang pagkakaalam ko ay nakapagbigay agad ng mga pagkain doon ang opisina ni Vice President Sara. Ay nung dumating nga si Mr. President, yung inyong gusto ng mga kakamping at loyalista ay hindi naman gusto ng taong bayan na makita. Kaya nga lang itong mga pink at dilaw, ito pinagayabang na si Mr. President na andun na, pumunta na, kaso tinataboy naman. Si Vice President Sara pumunta doon, tinanggap ng buong puso dahil naramdaman ng taga Jensan ang tunay na pagmamahal ng isang leader na nararamdaman nila kay VP Sara. So sino sa palagay ninyo ang tunay o mayroong katangian ng isang tunay na leader? Si Mr. President BBM ba o si Vice President Sara Duterte? Ano wag inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.